Sabi nila, ang buhay ay parang karera. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. Sa dulo ang tagpuan, sino man ang mauna. Kanya-kanyang hangad sa buhay. Manalo o matalo, ang mahalaga'y ibinigay ang todo. Ibinubulong kahit na anong mangyari. At mayroong natutuhan sa kahabaan ng proseso. Ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Salamat! Hoy! Walang ano man. Tara, malilate na tayo sa futures thinking. Sige. Ilang araw na lang pala, no? Matatapos na ang klase natin. Oo nga, no? Actually, ang dami ko natutuhan, gaya ng pagtitiwala sa sarili na imposible man sa tingin natin ngayon, pero kaya pala maging posible na mangyari. Kasi 'di ba, if we stop dreaming, we stop living. At yung pagiging ready natin sa future. Yung future mo, yun yung mga goals mo, dreams mo, yung direction na gusto mong tahakin. Basically, yung mga bagay na kaya mong kontrolin o paghandaan personally. Pero yung the future, mas malawak siya. Ito yung mga bagay na pwedeng mangyari sa mundo, like new technologies, crisis, big societal changes, na wala ka namang full control, pero sobrang laki ng impact sa buhay mo. Kaya hindi pwedeng puro sarili mong plano lang ang iniisip mo. Kailangan marunong ka ring mag-adapt, magbasa ng mga signs, at maghanda sa mga bagay na hindi mo man totally mapredict. Pero at least ready ka na in case mangyari sila. Parang sinasabi mo lang nito na, sure, dream big and plan for your future, but be smart and aware enough to also prepare for the future. Tinuturuan rin tayo ng futures thinking na isipin yung mga possible rin na mangyayari sa program natin in the future. Our futures thinking course was an eye-opening experience. Ako yung kahalagahan ng innovation at creativity. Hindi lang para magmukhang cool o para makagawa ng bago, kundi dahil sila talaga ang susi para makasabay tayo sa mabilis na pagbabago ng mundo. Kung bukas ang isip natin sa mga bagong ideya, kung hindi tayo natatakot mag-experiment at maging creative, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Innovation isn't just about high-tech inventions or groundbreaking discoveries. Minsan, nagsisimula siya sa simpleng what if, sa maliit na tanong, sa kakaibang paraan ng pagtingin sa problema, sa lakas ng loob na subukan ang hindi pa nasusubukan. Kaya kung gusto natin ng mas maganda at mas handang future, dapat ngayon pa lang maging malikhain na tayo. Huwag matakot mag-isip sa labas ng kahon. Kasi sa dulo, ang mga maliliit na likha natin ngayon, yan ang magbubukas ng mas malalaking pagbabago sa kinabukasan. Isa sa pinaka-tumatak sa akin sa futures thinking class natin ay yung activity kung saan pinabilog tayo tapos sabay-sabay tayong naghahagisan ng plastic balls. Noong una, parang laro-laro lang siya, tawanan, gulatan, sabay-sabay. Pero habang tumatagal, na-realize ko, grabe, ganito pala talaga ang future. Sobrang daming nangyayari. Hindi lang isa o dalawang bola ang kailangan mong abangan.
sabay-sabay silang dumarating. Minsan hindi mo na alam kung saan manggagaling yung susunod. Ganun din sa totoong buhay. Hindi lang isa ang pwedeng opportunity or challenge na dumating sa'yo. Minsan, sunod-sunod, sabay-sabay, o galing pa sa direksyon na hindi mo inaasahan. Nakaka-overwhelm siya, to be honest, pero ang lesson dito, hindi mo kailangan perfect catch lahat. Hindi mo kontrolado lahat ng bounces ng buhay, pero pwede kang maging alert, adaptable, at ready kahit papano. Kailangan marunong kang mag-prioritize, alin yung dapat mo talagang saluhin, alin yung pwede mo munang i-let go. Ganon din sa future, hindi lahat kaya mong hawakan ng sabay-sabay, pero kung malinaw ang focus mo at alam mo yung priorities mo, mas magiging ready ka kahit gano'n pa ka-chaotic. Sa huli, hindi about sa pagiging perfect catcher, kundi pagiging prepared, aware at flexible sa future na unpredictable at sabay-sabay dumating. Di ko rin makakalimutan yung sa future skill activity natin. Hindi lang siya basta drawing o pag-connect ng mga linya. Dito namin mas naintindihan kung gaano kalaki ang epekto ng isang maliit na pangyayari o desisyon sa future. Habang ginagawa namin yung activity, ang daming nakakatuwang senaryo. May mga sobrang weird na what if na naisip. Pero in the end, na-realize namin na totoo pala yun. Minsan, isang simpleng bagay lang, bagong imbensyon, isang policy, o kahit isang personal na desisyon, pwedeng magpalawak ng ripple effect na mararamdaman ng buong paligid mo o ng buong mundo. At yun yung reality, walang fixed na future. Hindi siya isang straight line na susundan mo lang. Parang tubig, gumagalaw siya depende sa mga bato na hinahagis mo. Choice mo ngayon, desisyon mo ngayon, yan ang magbubuo ng alon ng kinabukasan. Natutuhan na sikaping ayusin ang buhay para sa kinabukasan. Ang ganda talaga mag-aral ng future thinking, ano? Oo nga, sobrang makakatulong ito sa future ko. Alam mo ba kung ano ang susunod kong aaralin? O ano? Kung paano mapapasama sa future mo. Lights, camera, action! Masyado ng sweet. Cut! I belong, you belong with me in my sweet home. I belong, you belong with me in my sweet. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed.